15. And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common. Sabi yan sa verse number 15. So this verse has prompted these groups na papag-aralan po natin to study further, ano po, dahil they were trained after the tradition in the Old Testament, particularly dito po sa sinabi po ni Moises, ano po, okay, sa aklat ng ito, in the book of Deuteronomy, where chapter 7 verse number 2, ang pupuntahan natin, ito po yung pinaka-background ng ating papag-aralan ngayon, po. Deuteronomy 7 verse number 2. They were commanded to do ito po ang mga bagay na ito about sa kanilang mga social acquaintances, ano po. Ano 'yon? Verse 2. Verse number 2. They were commanded to, ito natin makikita yung tradition of the Old Testament, ano po, napapaliwanag natin ngayong umaga. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. Ano po? Ito pong phrase na thou shalt make no covenant with them. Ayan po yung interpretation dito po sa ng mga groups na papag-aralan po natin, even the Pharisees, ano po, about sa mga unclean things. Okay? So dito, in a vision, a container having all kinds of, sabi po dito sa verse number 12, all manner of four-footed beasts, wild beasts, creeping things, and fowls of the air. So, dito po sa sagot ni Peter, he called them unclean or common. Ano po? Okay, so yan yung background ng ating papag-aralan po ngayong umaga about these groups na hindi binanggit sa Bible, but binanggit po yan sa mga first century church leaders, ano po. Okay, so God said, what God hath cleansed, that call not thou common or unclean. And sabi po dyan sa verse number 15. This verse prompted this group, itong verse 15, prompted this group na papag-aralan po natin to study further about the laws of Moses. Ano po? So if we go back sa Deuteronomy 7 verse number 2, okay, thou shalt make no covenant with them, sabi diyan, referring to the people in the Canaan land dito po, ano po, thou shalt make no covenant with them. This phrase were interpreted by the tinatawag nating oral law, or the oral interpretation of the Mosaic law, o tinatawag na targum, ano po, kasi
ang mga Pariseo merong dalawang batas na sinusunod, yung Torah or the written law, 613 laws of Moses. Secondly, yung oral tradition or interpretation of Moses law, yung tinatawag na Jewish Targum. Okay, marami po yan. Or sa kapanahonan natin, commentary ng Bible. Ano po? So, ganun ang mga Pariseo. So, itong phrase na thou shall make no covenant with them uh, was interpreted as lahat ng mga tao sa paligid nila within that Canaan land and their neighboring countries are considered to be common or unclean. Sabi yan sa Acts 10 verse number 14, mga kapatid. Ano po? So, ito yung binibigyan ng tawag dito ng binibigyan ng condemnation ng Panginoon sa Matthew 23 and even several chapters sa Matthew. Ano po? Na sabi niya, there were times na the disciples were coming from an activity and they were hungered, nagutom sila, and from that time they have seen corn. So sabi ng Bible, the disciples started to pluck corn and eat. So sabi ng mga Pariseo na nakakita doon, why do thy disciples transgress the tradition of our fathers? Sabi ng mga Pariseo, ano po. So, yung mga tradition of their fathers, they were referring to the Targum, the oral interpretation of the law. It was not the written law. Kasi iba yung sa written law, iba yung oral tradition. Yan sabi ng Panginoon, you transgress, sabi niya sa Matthew, you transgress the word of God by your tradition, sabi ng Panginoon. So, yung tradition na binabanggit ng Panginoon doon, he is referring to the Jewish Targum or the oral interpretation of Mosaic law. Hindi yun ang tama, sabi ng Panginoon. Ano po? Kasi so ganon ang setup, ganon ang isipan ng mga Israelitas noon. So nung nagpakita ng vision ng Panginoon kay Peter, gugutom ka, sabi niya, nandyan na bibigyan kita ng iba't ibang mga hayop, kumuha ka na at kainin mo, sabi ng Panginoon. Ang sabi ni Peter, hindi pwede dahil hindi pa ako kumakain ng mga maruming bagay, sabi. Sabi ni Peter. And then the voice, verse 15, the voice of God obviously spake unto him again the second time, what God hath cleansed, that call thou not thou common or unclean. So ibig sabihin, kung ano ay binigay ng Panginoon, huwag mong sasabihing marumi. Sabi ng Panginoon sa kanya. Oo nga, pinalaki ko kayo sa mga tradition ng mga ni Moises, pero pagka nagkaroon na ng false interpretation of that law, huwag niyo susundin yung Targum, sabi ng Panginoon. Ano po? Huwag niyo gagawing malinis, huwag niyo gagawing marumi yung mga bagay na nilinis na ng Diyos, sabi diyan sa verse number 15. So we are talking about dito po sa Acts chapter 10, sa event po na ito, si Cornelius, a centurion, sabi diyan sa verse number 1, ano po? Okay? At he is with a certain group. So ganito po ang upbringing po nila, mga kapatid, ano po? Okay, so tingnan niyo si centurion, si Cornelius was a centurion, sabi diyan sa verse number 1, of the Italian band. Okay? So obviously he was not just an ordinary Roman soldier, but he was a
centurion. A centurion is a soldier that is uh, com- commanding under his office. Meron siyang 100 sundalo. So, parang general sa kapanahunan natin si Cornelius, ano po. Pero binabanggit po dito na uh, katangian ni Cornelius, even though he was a soldier, but he was of the Italian band, sabi po diyan. But sa verse number 2, a devout man, one that feared God with all his house, and gave much alms to the people, and prayed to God always. Sabi po diyan sa verse number 2, ano po. So maraming katangian si centurion, pero ang nangunguna diyan yung binabanggit dito na a devout man. Okay? Ano ba Tagalog ng devout? Deboto daw. Okay, deboto sa hindi naman Tagalog 'yon. Ano ba 'yon? Kastila. Okay. So if we study a devout man, it's it is more than just being aligned or being loyal to a particular tradition. Hindi yan ang kasi yun ang meaning sa kapanahonan natin ng a devout person, ano po? Loyal to a religion and uh, strict strict observance of all the ceremonies. Yan ang devout man sa kapanahonan. Pero dito po sa kapanahonan ni Centurion, ni Cornelius, hindi yan ang ibig sabihin. Malalaman po natin maya-maya. Anyway, meron po tayong tatlong grupo ng tao po dito na mapapag-aralan po natin. Ano po? Okay, asan na ba yung project natin? Ipo-project natin yung ating mga slides para makita ng iba. Ano po, dito po ang ating flow ng ating discussion ngayong umaga about this secret groups na binabanggit po natin, mga kapatid. Okay, so number 1, ito. Kita natin. Dili lang at mahina ang internet, puputol-putol. Malabo. Labo ba? Malabo. Okay, anyway, meron tatlong column dyan. Nandito yung mga particulars sa kulay asul. Yung unang linya, pababa, unang column, yan yung mga tinatawag na mga Sadducees. Ito yung mga Pharisees. The second column. At pangatlo yung mga Essenes. Essenes. Okay? Yan ang papag-aralan natin ngayong umaga, the Essenes. Ano ba itong mga Essenes? Hindi binanggit yan sa Bible, but they were fully described. Ano po? Binanggit po itong mga Sadducees and Pharisees, but itong Essenes ay they are not mentioned, but they are described. Bakit they are not mentioned in the New Testament? Dahil ito pong grupo ng mga Essenes, mga kapatid, ito po yung mga tao na they dwell mainly on prophecy. Okay? The Pharisees dwell mainly on doctrine or the law of Moses. The Sadducees, they dwell mainly on social issues. Ibig sabihin, yan ang pinaka-focus nila, kung ano ang sasabihin ng gobyerno, yun ang tama. Yun ang kaisipan ng mga Sadducees. The Sadducees were regulated by the government. So kung ano sabihin ng gobyerno, yun ang tama. Yan ang mga Sadducees. Yung mga Pariseo naman, kung ano sasabihin ni Moises, particularly
the oral law or the Targum. So the Pharisees dwell mainly on the interpretation of the law, not the law itself. Okay, magkaiba po yon. The Targum is the interpretation of the law. The law of Moses is the written law or the Torah. Magkaiba po yon. Ano po? Okay? So yan. Pangatlo, the Essenes, they dwell mainly on prophecy. Okay? The prophetic outlook ang mga Essenes. Ano po? Kaya dito makikita natin na saan na yung Bible natin? If we go to anong verse ito? First Chronicles. Saan na ba yung First Chronicles? Andali, asan na yung ating Facebook? Nawala na. Facebook natin. Dali ha, meron tayong ipapakita po dito. If we go to, saan na ba yung, merong verse dito, dali, sa First Chronicles. Asan na ba yung First Chronicles? 12:32. We go to First Chronicles 12:32. Ganito ang sinasabi mga kapatid, ano po? Okay. About the Essenes. Ito yung kanilang sinusunod, ano po? 32. Because they were prophetic. The Bible says, and the son and the children of Issachar, which were men that had understanding of the times. Okay, so that is ito'y prophetic tools ng mga Essenes, ano po? Which were men that had understanding of the times. If you can remember yung mga times na napag-aralan natin, yung mga different kinds of Shana in the Bible from creation until the end times, na ang buong sangkatauhan na pag-aralan po natin na meron lang po ang tao meron lang pong 120 Shana, and then the end will come. Ayan ang prophecy ng Panginoon way back sa book of Genesis chapter 6. Ano po? His days shall be 120, sabi po doon. Ano po? So yung 120, they are not literal years, but they are 120 Shana. So ang isang Shana sa Bible is 49 years. So on the 50th day, they call it ano to? Ano yung pang 50? Limutan ko na ano yung pang 50. Tawag nila po diyan sa Hudyo ay Jubilee. Okay, Jubilee year. So 50 years times 120 from creation 50 years times 120 from creation, the end of the world is ano yon? O yan, i-multiply nyo na lang. Ano po? So, these are men that had understanding of the times. Sabi po dyan, to know what Israel ought to do. 2045. Diba? Tama ba? 2045. The end of the world is 2045 according to Shana. Tama ba? 120 times 50. 50 na 120. So 2045. So, sabi po diyan na po. Yan ang timeline sa Genesis chapter 6. Time where men will rule the world. Yan ang limit na binigay
sa kanila, ano po. And that at itong end times na ito vary pagdating sa nanggaling ang mga Israelites sa Babylon, dahil from Babylon, napag-aralan natin sa Book of Daniel, binago ng mga Pariseo yung calendar under the so-called Hellenicization of the Middle East sa kapanahunan ni Alexander the Great. Ano po, binago niya yung kalendaryo. So, when Israel came out from Babylon, uh, and they were taken by the Greeks, by the Grecian Empire, and the Greeks implemented a change of the calendar. Nandoon kaya nagugulo ang timeline ng study of the scriptures ngayon, dahil iba-iba ang sinusunod nilang calendar. But originally in the book of Genesis, ang isang taon sa aklat ng Genesis is only 360 days. 360 days ang isang taon noon, ano po. So, the nation of Israel were observing a solar calendar. Ano po? Nung nanggaling sila sa Babylon, and the Grecians changed the calendar, naging lunar calendar po sila. Nagdagdag sila ginawa nilang 365 days na ang isang taon, ano po. Kaya nagkakagulo. Okay? Nagkakagulo yan kasi ganun din sa kapanahunan ng mga panahon ni Napoleon Bonaparte sa France. Okay? Ginawa nila noon ng isang linggo ay 10 araw. Ang isang linggo noon. Okay? Kaya ang daming nagkakasakit noon at namamatay dahil ang haba ng linggo. Ginawa ba namang 10 ang isang linggo? Okay? So, ganoon mangyayari pagka binago ang kalendaryo, nagugulo ang buong mundo. Ganoon ang nangyari, ang mga children of Israel, ito po, they were men that had understanding of the times. Ibig sabihin, yung setup ng kanilang kalendaryo is solar. Pag ginawa mong lunar, nagkakagulo. So, iba ngayon, kaya iba yung kalendaryo ng Pharisee, iba naman yung kalendaryo ng Paleolithic Hebrew. Ano po? Okay, saan na ba yung kalendaryo natin dito? Pakita natin. Kasi iba. Ito, for example, okay, ito yung calendar. Saan na ba yung calendar? Ay, mali ito. Yan, ito. Ang taon ngayon sa Pharisee is 5786. Pero ang original Hebrew, ang taon ngayon ay 5950. Okay, ang Gregorian calendar, siyempre 2025. Ayan, makita natin ano po. So malaki ang pagkakaiba pag binago mo ang kalendaryo, ano po. So ito ay nasa internet naman yan, hindi automatic kinakalculate yan, ano po. Okay, so nasabi natin kanina, ang isang siya na is 49 years plus 1 sa year of jubilee is 50. So pag minultiply mo na 120 times 50 is equivalent to 2045 in Gregorian calendar. So 2025 ngayon, so the end of the world is 2045. So ilang taon na lang yan? Okay? So yan po yung
itong mga group of the Essene, ganyan po ang kanilang kaisipan, which were men that had understanding of the times. Ano po? So solar ang kanilang kalendaryo, ano po? At nalaman din natin sa Genesis chapter 1, ang isang araw, ang araw sa Hebrew nagsisimula sa hapon. Kaya sabi dun sa Genesis chapter 1, di ba? The first day, ano nangyari sa first day? And the evening and the morning were the first day. Sabi doon, di ba? Sa Genesis chapter 1. Ganoon din sa second day, and the evening and the morning were the second day. So, iba yung setup po na. So, these are the Essene. Ano po? Yan yung kanilang understanding. They dwell more on prophecy. Kaya, ang sabi diyan, kapag kaalam po nila nito, they know what Israel ought to do. Sabi diyan, ano po? Para malaman mo anong dapat mong gawin, you ought to understand yung mga rules, ano po, sa prophecy, ano po. So, these are the Essenes, ano po, sa itong si Cornelius. He was a devout man. Pag sinabing a devout man, just like Simeon, ano po, punta natin si Simeon, ano po. Si Simeon ay ganun din, ano po, sa ano ito? Sa aklat ng Luke chapter 2. Punta natin sa Luke chapter 2. Luke chapter 2, ganito po sinasabi. Luke chapter 2. Okay? Verse 25. 25. Ito si Simeon. Sino ba itong si Simeon? Sa Luke 2:25. Hindi si Peter ito. Si Simeon ito. Okay? And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. Pag sinabing waiting for the consolation of Israel, he is observing yung mga fulfillments ng mga prophecies. Ano po, in the Old Testament, ano po? Naghihintay siya ng fulfillment of all the prophecies in the Old Testament, ano po? Okay. Dito nga, he was just like Cornelius, he was a devout man. Sabi po diyan, ano po? Now, tingnan natin pa. Kasi itong devout, sabi ko nga, hindi yung devout na meaning sa kapanahon natin, hindi po yan yung devout na meaning in the Old Testament or during the apostles. Kasi pag salitang devout po dito, in Greek, ito po ay eulabes. Ibig sabihin ng eulabes is a careful observation of the season. So ibig sabihin, si Simeon, he was an Essene. Hindi po siya Sadducees, hindi siya Pharisee, but he was an Essene. Ano po? O yan. Kapareho niya yan si Cornelius, and even John the Baptist. Okay? John the Baptist was an Essene. Okay, he was not a Pharisee nor a Sadducee, but under sa teaching, ano po, ng mga Essene. Nasaan na ba yung Facebook natin?
Dali papakita natin yung Facebook natin. Ito ba yun? Ayun. Okay, so punta tayo dito. So hindi yan hindi Pharisee, hindi Sadducee si John the Baptist, but he was an Essene. Ano po? Sabi po diyan sa sa history malalaman po natin maya-maya. And tingnan natin yung binabanggit sa about John the Baptist sa John chapter 3 verse number 25. If we go to John chapter 3 verse number 25, about sa kanyang mga disciples, ano po 25. Then Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. Sabi po diyan, ano po. So, si John the Baptist, meron siyang mga disciples, kasama diyan ang mga Jews about purifying. Kasi pag sinabing about purifying, again, ito yung mga tradition ano po in the Old Testament, pero tinanong siya ano po. Okay? And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, referring to the Lord, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come unto him. Sabi niya. So at this time, si John the Baptist, after the baptism, after he baptized the Lord Jesus Christ, ano po, ang mga tao pumunta na ang Panginoon sa Panginoon, ano po. Yung karamihan sabi mo. Pero may mga disciples si John, and marami po 'yan yung kanyang mga disciples, ano po, na nananatili sa kanya, at obviously ito po yung mga kinuha ng Panginoon, ano po. When John the Baptist was killed, yung mga disciples ni John the Baptist ay karamihan pumunta sa Panginoon, yung iba pumunta po sila sa Egypt. Okay? Tingnan natin sa Luke chapter 10. Ano po? Dito makikita natin. This is sa Luke chapter 10, makikita po natin, mga kapatid, kung ano yung dalawang verse to. Verse 1 muna. Tingnan niyo po. This is more than just these disciples are not the 12, After this, the Lord appointed other 70 also, and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come. Ano po? Okay, so this is not the 12 disciples, obviously. Siyempre, dahil 70 sila. Ano po? So, itong mga 70 disciples na ito po yung mga disciples ni John the Baptist. Ano po? Okay? Nung namatay si John the Baptist, pumunta sila dito sa Panginoon. Ano po? At confirm yan sa verse 17. Sabi sa verse 17, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. So, hindi ito yung mga 12 disciples, Okay, so ang Panginoon meron siyang 12 disciples plus the 70 disciples. Ano po? Ito po yung mga tagasunod ni John the Baptist. Ano po? Okay. Hindi natin yan mababasa sa Bible, but we can read that. Mababasa na po natin itong mga binabanggit ho natin dito po sa mga mga biographies ng mga first century fathers. Ano po? Ayan, ano po? Okay, so kung titingnan niyo yung ating screen, nandyan yung mga sa taas ito, si Peter, si Paul, and John. Okay?
100 AD, 200 AD. Ito ay 250 AD. Okay, yan yung timeline yan ha. So, ito yung mga disciples, Peter, Paul, and John. Ayan sa bandang kaliwa. Nagkaroon sila ng estudyante, si Clement of Rome. Mababasa natin yan sa sulat ni Apostle Paul. Ano po? Di natin pupuntahan yung mga verse kasi marami po ito. Ano po? And then si John the Beloved, yung sumulat ng Revelation and also the Gospel John, 1st and 2nd and 3rd John, okay, Revelation. Nagkaroon siya ng disciple nung namatay na yung mga ibang disciples, they were martyred, nabuhay si John na po, okay, siya na lang natitira. Nagkaroon siya ng dalawang disciple din, si si Polycarp at saka si Ignatius. Okay? Si Ignatius, si Polycarp, nagkaroon siya ng dalawang disciple, si Justin Martyr at saka si Irenaeus. Si Irenaeus, ito po yung bishop ng sa kapanahon natin, France. Okay? Yan si Irenaeus, mababasa yan sa history, ano po. And Irenaeus gave to us the disciples, si Hippolytus at saka si Caius, ano po. So, karamihan po dito ng mga tao, mga kapatid, ang pinanggalingan po niyan ay yung mga 70 disciples, the 70 disciples of John the Baptist. Ano po? Ay, asan na ba 'yon? Andito yung listahan ng mga 70 disciples, okay, ng ni John the Baptist. Hindi yan binanggit sa Bible. Kasi ang nangyari, ganito, ano po, nung namatay na si John the Baptist, some of them went to Egypt. Okay? And they started to build a temple in Egypt. Now itong binabanggit ko, ito yung mga history na isinulat ng mga first century fathers ha. Ito yung mga sinulat ni Polycarp, ni Ignatius, ni Justin Martyr, ni Irenaeus, Hippolytus, and Clement of Alexandria, and Origen, yung Jewish historian. Okay? So, itong listahan ng 70 disciples, nandyan po yung mga lugar, paano nangyari sa kanila, at kung ano ang saan sila lugar pumunta, ano po. Ito yung hanggang 70 yan eh. O yan, hanggang 70. Okay? The 7, karamihan po yan, some of them binabanggit po yan ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles. Like yung si Tychicus, nandiyan si Gaius, at saka sino pa yan? Hindi ko makita na nandiyan. Si Lucius, nandiyan din siya. Okay? So, ito yung mga listahan ng mga isins, ano po. Ito yung mga disciples ni John the Baptist, ano po, na hindi sila kapareho ng mga Sadducees at saka ng mga Pharisees. Okay? So, kasi yung mga Sadducees, they dwell more on social issues. Yung Pharisee, yung oral tradition or Targum, not the written law. But itong mga isin individual, they dwell mainly on prophecy. Okay? At ang mga demeanor po nila, yung mga Sadducees, mga suplado yan. Yung mga Pariseo, palakaibigan lang yan pag Hudyo ka.
Pag hindi ka Hudyo, hindi ka papansinin. Yan ang Pariseyo. Okay? At itong mga isin, friendly sa lahat ng tao. Kasi alam nila anong binabanggit sa Old Testament na ang Panginoon ay hindi pumipili ng tao. Kaya yan yung vision, di ba? Yan yung vision ni Cornelius, di ba? Saan na ba si Cornelius? Yan. Yan yung vision ni Cornelius, sabi po dito. Okay, and even kay Apostle Peter, di ba? Kay Apostle Peter, pinakita kay Apostle Peter dito. What God hath cleansed, sabi diyan, thou shalt not call common or unclean. Okay? So, ito yung binabanggit ng Panginoon. He is teaching the Apostle Peter the Essenic principle. Ano po? Okay, na kinalimutan ng mga Sadducees and the Pharisees. Okay, so asan na yung Facebook natin? Ito. Okay, so yan yung mga prinsipyo ng mga Essenes, ano po. So kung tatanungin mo ang pinakadoktrina, ano ang doktrina ng mga Essenes, kapareho ng ating Christian doctrine, ano po. The Sadducees, they do not believe in spirits and resurrection. The Pharisees, they believe in resurrection, ano po. Okay? At ang mga Essene, they accept the spirit teaching and the resurrection, ano po. The Sadducees, they do not believe about the Messiah na magkakatawang tao. Okay? Sa mga Pariseyo, ang Messiah is only an ordinary man, sabi nila. Okay? Only man, sabi nila. Okay? Pero ang mga Essene, the Messiah is God incarnate. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Okay, so yeah, ito yung mga Essene, ito po yung mga foundation ng Christian doctrine po natin, ano po. Kaya nung nakita po nila na ang mga prophecy ay napupulfill na sa Palestine, umalis sila sa Israel, lalo na nung namatay ang Panginoon, umalis sila, pumunta sila sa Egypt, and they started a group there, ano. At sadly, doon sa Egypt, doon umusbong yung binabanggit sa Book of Acts na si Simon Magus. Si Simon Magus ay founder ng Gnosticism. Ang Gnosticism ay turo ng mga Pariseyo na merong mga coupled with tradition, ano po. Okay? So, yan, mababasa natin sa Book of Acts yan. Yan yung mga Essenic principle, mga kapatid, ano po. Now, pag sinabing a devout person, nabanggit na natin kanina, na a devout person, ay, asan na yung Bible natin? Ay, bakit iba itong... Okay, asan na ba ito? Acts 10. In Luke ito? Luke chapter kay ano? Yung hindi, yung kay Simeon. Kay Simeon sa Luke chapter 2. Ha? Ano ba 'yon? Luke chapter 2:25 about kay Simeon. Balikan natin 'yan dahil meron tayong verse number 25 eh. Okay, so about kay Simeon, di ba? Yan, whose name was Simeon, the same the one that was devout, waiting for the consolation. Okay, actually, si Simeon, siya ang tumuli sa Panginoon. Okay, kung babasahin mo diyan sa baba. Okay. Ayan, yan. Okay.
Ha? Okay, yeah. The same yun. So, Simeon was an isin. Okay? Kaya yung salitang, ulitin ko, yung binanggit na a devout person dyan, kapareho yan kay Cornelius, it means a careful observance of the fulfillment of prophecy. Ayan, si Simeon ha, ganun din si Cornelius. Okay, a devout man waiting waiting for the fulfillment of prophecy. Kaya kung pupuntahan natin doon, itong Bible reading natin kanina, si Cornelius may dalawang bodyguard, inutusan niya yung dalawa after the vision na sino to? Si Simon Peter na nakatira sa bahay ni Simon the Tanner. Di ba? Diyan. Okay? So, yan. So, ayan. Nabasa natin kanina. So, he was an isin itong si Cornelius, ano po. So, tingnan natin ano po. Kasi ang sabi diyan, si Cornelius verse 22, siya ay tingnan niyo ha. He was not a devout person, but sabi po dito, he was ano po to? And a good report among all the nations of the Jews. Okay? Ibig sabihin, he loves prophecy. He is always waiting for the fulfillment of a single prophecy. Yan ang ibig sabihin ng devout person dyan. Ano po. Hindi lang siya loyal sa isang tradition, but he is waiting for the fulfillment of prophecy. Katulad ng mga Kristiyano sa kapanahunan po natin. Ano po. A good report among all the Jews. Bakit? Kasi nga alam natin kanina, yung mga isins, they are super friendly to all people. In contrast to the Pharisees and the Sadducees. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo at Sadduceo sa Matthew 23, kayo ay parang mga libingan, sabi niya, di ba? Na puting-puti sa labas, pero ang loob pala, punong-puno ng mga buto ng tao na kinakain ng uod, sabi niya. So God had issued a receipt of 7 woes to the Pharisees and Sadducees sa Matthew 23. Okay? Pag sinabing woe, ibig sabihin niyan, a double hatred of a person. Pag sinabing woe, hindi lang nagagalit ang Panginoon sa kanila, kundi ang Panginoon ay galit na galit sa kanila. Sabi doon, ano po? Dahil they prefer the Jewish Targum more than the written law of Moses. Na mali, sabi po diyan, ano po? Now, tingnan niyo ito. Tingnan natin ito sa verse, asa na tayo? Verse number, sa verse 22, ano po? Feared of all Jews, warned by God by an holy angel to send for thee in the house and to hear the words of thee. Ito po isang katangian ng mga isin. Ano po? They believe that the office of a prophet, di ba, ang turo sa atin nga, iba ang turo sa amin noon eh. Ang turo sa amin noon, ang huling propeta sa Old Testament was John the Baptist. Di ba? Naturo sa amin eh. Pero pag pinag-aralan natin, hindi pala 'yon, ano po? Hindi pala 'yon ang hindi pala 'yon totoo, ano po? Kasi babasahin natin, saan na ba ito? 28 ba? 10, 20, ano ba ito? Ha? Acts 10, 28. Asan na ba yung 28? 28.
Hindi, confirmatory to. All nations, di ba? Sa verse 22, di ba? He was hated, tuloy, mali, tuloy. Of a good report among all the nations of the Jews. Sabi diyan sa verse 22. Okay? And verse 30, verse 37. 37, ito sinasabi. Sa 37, ano sabi sa 37? Ito yung binabanggit natin kanina, ano po? That word, I say, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Okay, so nabanggit natin kanina, confirmed sa mga first century church fathers na itong mga 70 disciples ng Panginoon was indeed started at John the Baptist, sabi diyan, di ba? At nagsimula yan from Galilee, kumalat sa Judea. Okay? Published throughout all Judea, sabi po diyan, okay? So, another proof that this man Cornelius is observing an Essenic principle. At ganoon din sa verse number 45. Verse 45. And they of the circumcision which believed were astonished. Ano ito? Ito yung another trademark ng mga Essenic principles, ano po? Okay? They believe ito pong rites, itong ritual po na ito has a prophetical implication, ano po? Kaya nung na-save yung mga Gentiles, sabi po diyan, they were of great joy, ano po. Okay, so and then tingnan natin tong susunod na chapter. Sa susunod na chapter kasi may mahalagang kuwan po dito. Sa verse number 1, tingnan niyo, ano po. And the apostles, tingnan niyo ha, and the apostles or the 12 and brethren that were in Judea. Okay? So, sino ito? The apostles and the brethren. These are the isin, ano po, that holds to the teaching of the Old Testament, heard that the Gentiles had also received the word of God. So, ito yung mga Judean na brethren, ano po. Ito yung mga disciples ni John the Baptist that followed the Lord Jesus Christ, ano po. And then tingnan natin sa chapter 11, chapter 13. Pagdating sa chapter 13, dito madugo ang pag-aaral po dito, but this was confirmed by the church fathers, many times overlooked. Now there were in the church that was at Antioch. Tingnan nyo, ano po? Okay, ito yung binabanggit ko kanina. Turo sa amin noon, ang mga prophets tumigil until John the Baptist. Pero dito, mababasa mo sa Acts chapter 13, the church that was at Antioch, meron pa silang certain prophets and teachers. Okay. So, sino itong mga prophets and teachers? As Barnabas, Simeon. Sino si Simeon? An isin, di ba? Sino si Barnabas? Sino itong Niger? Si Niger, si Simeon pala yun. That was called a Niger. Okay? Niger yan eh. Oh. And Lucius of Cyrene and Manaen, which had, ito yung madugo, ano po. Itong si Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch. O, ibig sabihin, ang Palestine noon, meron pong nahahati ang Roman Empire noon, nahahati sa, nahati yata sa, hindi ko confirm to, pero yung salitang Tetrarch kasi is
a leader of the fourth division. Tetra nga eh. Tetra and arch. Okay, so tetrarch. Herod the third. So, obviously, Herod was a leader of the fourth part of the Roman Empire. I'm not sure, hindi confirmed yan, pero at face value. So ito, si Manaen had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Sabi po diyan mga kapatid, ano po. So tingnan niyo ano po. Itong si Barnabas, sino ba itong si Barnabas na ito? Unahin natin si Barnabas. Si Barnabas, lahat po ito, mga prophets and teachers. Sabi diyan, that are in the church of Antioch. Okay? Kasi kung sasabihin mo yung Church of Antioch, lahat ng mga members doon may tinawag na prophets and teachers, pwede. Pero tinawag na prophets, questionable po 'yon. So itong mga prophets and teachers, ibig sabihin po niyan, this will point us back to John the Baptist, wherein John the Baptist had started a school of the prophets. Kaya meron siyang disciples na 70, yung pinuntahan natin kanina. Ano po? So, sino ba itong si Barnabas? Kasi binanggit po diyan sa chapter 13 verse number 1. Saan ba nagsimula ito? Saan ba nagsimula itong si Barnabas? Balik tayo sa chapter 10 verse number 31. Napunta na ba natin na 31? 31 ay ganito po sinasabi mga kapatid, ano po? Hindi, sorry, chapter 10. Sorry, chapter 9. Chapter 9. Asan na ba yung chapter 9? 9. Punta tayo sa chapter 9. Sorry, chapter 10 itong nakli ko. Chapter 9 pa lang. Chapter 9 nasa isip ko. Okay. 27. Looking for Barnabas. Saan ba nagsimula si Barnabas? But Barnabas took him and brought him to the apostles. So ito si Barnabas nung nabulag at na-save si Apostle Paul. Nag-preach agad si Apostle Paul sa Syria. Okay. Sabi diyan, Barnabas took him. So ito yung mentioned kay Apostle Paul sa 9 verse number 27. Verse 30, when the brethren knew, they brought him down to Caesarea and sent forth to Tarsus. Okay? So ayan. Sino ito? Sino tong brethren na ito? The brethren, the Judean brethren. Ano po? Okay? Hindi lang yan mga na-save sa kanilang mga missionary work. But ito mga brethren, primarily referring to the group of the Essenes. Ano po? And then, andyan si Barnabas. Sa chapter 4, tinetrace natin saan ba nagsimula itong si Barnabas. Chapter 4, verse number 36, where the Bible says dito, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. So yan pala nagsimula si Barnabas. Galing sa Cyprus, siya ang by the way, Barnabas is one of the 70 disciples of John the Baptist. Ano po? Saan ba yung Cyprus? Hindi natin sa Cyprus, an island in the Mediterranean dito po. Ayan, malapit sa saan na ba yun? Ayan, malapit sa ayan, island of Cyprus. Taga dyan si taga dyan si Barnabas. Okay.
verse number 36. A son, kaya pinangalanan siyang Barnabas because ang ginawa niya, apelyido niya Barnabas, pinangalanan siyang Barnabas kasi ang ginawa niya sa previous verses, yung kanyang mga ari-arian ibinenta niya at ibinigay sa mga kapatiran na merong pangangailangan, sabi diyan. So they had everything in common, sabi po diyan, ano po. So yan, ayan si Barnabas, ano po. Okay, so yan nagsimula. He was a disciple of John the Baptist. But going tayo saan na ba tayo? Chapter 13. Nakita natin saan nagsimula itong si Barnabas. He was also an Essene, ano po. Okay. He was one of the prophets and teachers. Kaya sabi natin kanina, ito yung mga Essene dahil they observe more on prophecy. Ganon din si Simeon, ano po. At sino itong Lucius of Cyrene? Si Lucius of Cyrene. Cyprus, sa island ng Cyprus. Hindi. Cyrene dito sa Libya. Okay. He was the bishop of Cyrene. Ayan sino yan? Si Lucius. Disciple din yan ni John the Baptist. At ito, surprisingly, mahirap ito, si Manaen. Ano po? That had been brought up with Herod. Ang sabi po diyan, ano po? Was out of Essenic lineage also. Katulad ni ano ito? Sino yan sa chapter 10? Si Cornelius, di ba? Si Cornelius sa chapter 10 verse number 1, ganun din. Ito ay meron silang, ibig sabihin ang mga group ng mga Essene ay meron silang mga grupo doon sa Roman Empire that are waiting for the fulfillment of the prophecies. Katulad si Manaen, katulad din ni, sino yung isa? Si Cornelius, an Italian Roman centurion, sabi po doon. Ganon din yan, a devout person din siya. Ano po? At ganon din he was brought up with Herod. Ano po, sabi po dito. Pag sinabing brought up with Herod dito, wala na explanation dito ang Bible, but if we look on sa writings ng mga first century fathers, ay malalaman natin na si Manaen pala ay inalagaan ng nurse ni Herod at itinuring siyang anak ni Herod. Kaya yan sabi niya, which was been brought up with Herod the Tetrarch, kasama din si Apostle Paul diyan, mga kapatid, ano po. At this was confirmed by dito po sa Philippians 4:22. Tingnan natin sa Philippians 4:22. May binabanggit dito si Apostle Paul. Philippians 4:22. All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household. Ayan, okay, so the Apostle Paul is referring to a group of people that are of Essenic value. Okay? So, yan yung mga Essenes, mga kapatid, ano po. Now, puntahan natin bakit mahalaga na pinag-aralan natin ito. Hindi naman pala binanggit yan ng Bible, ano po. Hindi binanggit ng Bible. But in closing, ito, may mga binabanggit ng Bible na, may mga verses sa Bible na, asan na ba yung Facebook natin? May binabanggit sa Bible na walang explanation, pero makikita mo ang explanation nila dito po sa grupo ng mga, ipinaliwanag po to ng mga church fathers na sumunod kila Apostle John, ano po. Okay, yan, ito. Hindi binanggit piliwanag ng Gospels, pero itong mga disciples po nila,
ipinaliwanag nila, they confirmed these things from the disciples. Ano po? Okay? So when we take about this principle, ganito po ang kaisipan po natin kasi meron pong tinatawag na extra biblical books na hindi po isinama sa 66 books sa Bible, ano po. Pero binabanggit po ito ng Biblia. Ibig sabihin, kung gusto mong pag-aralan yung subject, pupuntahan mo siya. Halimbawa itong Book of Jasher. Saan natin mababasa si Jasher? Asan na naman ba yun? Ba't ayaw kasi? Ha? Asan yan? Sa Book of Jasher. Okay, ito yung mga extra biblical books mentioned by the Bible. At kung gusto mo pag-aralan yung kanilang sinasabi, pupuntahan mo siya. Saan natin mababasa sa Bible? Yung Book of Jasher. In the Old Testament, binabanggit po dyan sa aklat ng Joshua chapter 10. Chapter 10. In Joshua chapter 10, verse number 13, 13 ba ito? Tama. Verse 13, ito, binanggit ni Joshua, ano po? If the book of Joshua is part of the Bible, and it is, binanggit ng Bible ito, ano po? Opo, ito. Yung when the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? Sabi diyan ni Joshua, di ba? Oh. So saan yung book of Jasher? Bakit hindi included sa Bible? So kung gusto mo pag-aralan, papaano tumigil yung araw at saka yung buwan? Ipinaliwanag pala yan ni Jasher. Hindi yan pinaliwanag na ng Bible kasi ang habang explanation niyan, ano po? Okay, pinagsamang history, culture, and scientific study. Mababasa mo yan sa Book of Jasher. But the Bible mentioned the Book of Jasher dahil importante yan to confirm na itong sinasabi na the sun stood still and the moon stayed is true na nangyari. Okay, so confirmatory itong Book of Jasher. At karamihan sa Book of Jasher, government structure, dito rin mababasa natin, di ba sa Book of Genesis, bakit pinaulanan ng apoy ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah? Bakit pinaulanan ng apoy? Okay, hindi lang moral issue ang pinapag-usapan doon, but in the Book of Jasher it is explained na meron pong government corruption doon sa Sodom and Gomorrah. So nabasa natin yan sa Book of Jasher, ano po? Okay? Oo. At ganun din yung Book of Enoch. It was quoted by Jude and the Apostle Peter in the New Testament, ano po? At itong epistle to the Laodiceans. 'Di ba merong epistle sa may epistle, alam mo mga epistle, may Roman epistle. May Philippians, may Ephesians, may Colossians. Pero bakit walang Laodicean? Ba't walang Laodicean? Binanggit yan sa itong Laodicea ay binanggit sa Colossians. Tingnan nyo, po? Chapter 4, verse number 16. Colossians 4:16. And when this epistle is read among you, sabi ni Apostle Paul,
cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. So merong church, merong epistle to the Laodicea, diba? Pero hindi nakasama sa New Testament. Dito lang ito ibig sabihin na ang inspiration ng Bible is not to the author but to the scripture. Kasi kung ang inspiration is to the writer, lahat ng sinulat nila must be inspired. Paano tong Laodicea? Sinulat ni Apostle Paul, hindi inspired kasi hindi kasali sa Bible. So may problema tayo doon, ano po. And then also sa 1 Chronicles, tingnan natin sa 1 Chronicles 29, mga kapatid. Tingnan nyo, ano po, ito mahalaga sa New 29:29. Binabanggit po dito yung Paleolithic description ng mga prophets. Kasi hindi prophets ang tawag sa kanila noon, ano po. Now the acts of David, the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of God the seer. Saan yung book of God sa Bible? Wala. Diba? But the prophets were known then as seer in the prophets. Okay, so yan yung old names, old description natawag sa kanila ng mga prophets noon. Hindi Samuel the prophet but Samuel the seer. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po. Okay, so binanggit din diyan si Nathan the prophet. Now, merong mga writings si Nathan na hindi nakasama sa Bible. So, ito po yung mga aklat na binanggit ng Bible na hindi nakasama sa Bible pero pwede mong pag-aralan dahil binanggit ng Bible. Kung gusto mong malaman yung exact definition or mga ibang events about ibang mga bagay sa mga events ay papag-aralan mo sila, mga kapatid, ano po. Okay, so yan yung mga asan pa yung iba? Okay, mga books na binanggit ng Bible na wala sa Bible pero dapat natin basahin. Ngayon, lastly, basahin naman natin, tingnan natin yung mga books na hindi binanggit ng Bible kasi iba na ang kanilang tinuturo. Yung mga hindi po ine-endorse ng Bible, ano po. Okay, ito yung mga hindi ine-endorse ng Bible. Ito yung mga hindi ine-endorse ng Bible. Yung Ancient Cedar Ulam na isinulat noong 169 AD. Ang aklat na ito ay Chronology of Kings and Chronicles. Itong Ancient Book of Ulam, ano po. At mga historical chronology from creation until the end times. Yan yon. Ganon din yung Book of Jubilees. Okay? Ganon din yung Ancient Epistle of Barnabas. Yung epistle ng Barnabas, ito yung mga typological prophecies, ano po. Halimbawa, yung mga bagay-bagay sa tabernacle, may mga katapat daw na prophecy, ano po. And then itong Book of 3 Corinthians. May 3 Corinthians, 'di ba? Alam natin may 1st and 2nd Corinthians lang. Pero may 3 Corinthians pala, no? Binanggit ni Apostle Paul yan sa 1 Corinthians 5 verse number 9. Sabi niya, ano po? Di ba binanggit ko na noon sa una kong sulat, sabi niya doon sa 1 Corinthians 5:9. So, yung 1 Corinthians pala is 2 Corinthians
At saka yung 2 Corinthians ngayon is 3 Corinthians pala. Okay. At lastly, hindi binanggit ng Bible siyempre itong mga demonic gospels na yung tinatawag na Gospel of Mary and Gospel of Thomas na mayroong Gnostic meditations. Ano po? Kasi sa Gospel of Thomas, nung nabuhay ang Panginoon, ano siya? Nung nabuhay ang Panginoon, naging Nephilim daw siya. Sa Gospel of Thomas yan. At nung lumabas siya sa kuweba, naging Nephilim siya, at ang nagsasalita, yung nasa likod niya na krus. Yun yung Gospel of Thomas. So, meron siyang ibang katuruan na hindi na dapat, hindi na tama. Ano po? Meron pong Gnostic implication, mga kapatid. Ano po? Okay, so yan yung topic po natin about itong binabanggit nating mga ano ito? Ay? Yan. Bayanggit natin about the Essene. Ano po? Yan yung pinaka-outline po natin. So, ang tinuturo po natin, ang makuha natin dito, ang moral lesson natin ito, mga kapatid, ano po? Tayo po dapat katulad ng mga Essene na nagbabantay sa mga fulfillment ng mga prophecy listed in the Bible. Ano po? So, katulad ng mga sons of the Issachar na understanding the times and the season, sabi po doon, para alam natin ang dapat nating gawin na binabanggit po doon sa First Chronicles ba yun? Tama. Sa First Chronicles, ano po. Okay, so dito na tayo magtatapos ng ating pag-aaral ngayon. Nawa ang Panginoon ay binigyan po tayo ng lakas ng ating pananampalataya. By that, ang ibig sabihin niyan ay lumago ang kaalaman, lumakas ang pananampalataya po natin sa Kanya at nagtuturo sa atin ng paano mag-iwas. Ang pinaka-outstanding na katangian ng mga Essene pala ay ano po ito? Sila po ay yung mahabang pag-aaral to, pero next time papag-aralan po natin. Pagdating sa kanilang moral and ethical value is malayo, at saka ang standard po nila ay super taas. Ano po? Okay? So dito na po tayo magtatapos ng ating pag-aaral. Next time, kita-kita tayo ulit sa ating pananambahan sa Panginoon. Ano po? Thank you po and God bless you.